At bago tayo umusad sa iba pang mga balita, maki-update muna tayo dahil kung babalikan po natin ay una pong nabuo itong tinatawag na Extrajudicial Killings Truth Commission at pinangungunahan po ito ng dating nagsilbing judge ng International Criminal Court. Kasama ho natin ang nagsisilbing Executive Director at Commissioner for Public Documentation, Transparency and Democratic Accountability ng Truth Commission, si Ginoong Carlos Conde, para makibalita ho tayo dito ho sa magiging trabaho tungkulin ng bagong tatag na komisyon, isang independent commission para ho doon sa naganap na drug war at iba pang mga human rights violation sa mga nakalipas na taon. Magandang araw ho at thank you so much for joining us, Ginoong Conde, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you for joining us. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Bago siguro tayo umusad doon sa mga magiging purpose itong naturang komisyon, kuha muna kami ng overview. Ano po yung nagtulak ho sa grupo ho ninyo or sa commission para ho maitatag or bumuo itong bagong Truth Commission, sir? Thanks, Genesis, for having me. So itong Truth Commission ay binuo ng Simbahang Katolika kasama na ang mga CSOs, civil society organizations, at human rights defenders para tingnan ng mas malalim at mas malawak yung drug war sa Pilipinas na nagmula noong 2016 hanggang sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang layunin nito ay para makabuo ng maayos na naratibo, maayos na dokumentasyon, maayos na pag-a-archive ng mga available na evidence para masentro natin sa mga biktima yung naratibo ng drug war. Kasi alam mo, Genesis, napakatagal na mula pa nung drug war ng 2016. Ang laging naratibo ay nanggagaling sa administrasyon ni Duterte dati, na itong naratibo na to ay laging ang mga pinapatay nila, yung mga biktima ng drug war ay mga addict, mga hindi dapat nabubuhay na, kailangan ng patayin. So gusto natin baguhin yun, at ang isang paraan para mabago yun ay mag-interview, kausapin yung mga biktima, tanungin sila, kayatin sila na ilahad kung ano yung nangyari sa kanila, kung ano yung experiences nila, kung ano yung mga gusto nilang mangyari. So itong Truth Commission, ganun ang main na trabaho. Pangalawa, ang isang objective nito ay mag-facilitate nga ng paghilom, yung healing ba, na mapa-facilitate nito yung sugat or magamot yung sugat na hanggang ngayon ay nararamdaman pa, nadaranas pa ng mga biktima ng drug war. Ito yun. At finally, ang hope namin ay makapag-contribute ito para makamit ang accountability at justisya dito sa mga naging patayan sa drug war. So, ang komisyon ay hindi prosecutorial, wala kaming subpoena powers, hindi ito korte. Ito ay fact-finding, ito ay truth-seeking mekanismo lang. So, yung pong structure nito ay isang non-government and independent commission. Sa ngayon, paano ho ninyo ma-isolate ang bagong tatag na Truth Commission mula po sa possible o posibleng mga government interference kung sakasakali? So, unang-una, walang kinalaman ang Estado dito, ang gobyerno. Ang magiging kinalaman lang nila siguro dito ay kung tatanggapin nila yung recommendations namin. At by that time, nasa kamay na nila kung anong gagawin nila. Ito ay binuo ng mga grupo, ng mga individual na galing sa Simbahang Katolika at mga civil society organizations na matagal nang tumututok sa issue ng drug war, na matagal nang nagdo-document at nag-aadvokasya para sa hustisya sa drug war. So, taas ang kredibilidad ng mga grupong andito at saka mga individual na involved dito. Kaya confident kami na kahit walang kinalaman ito sa gobyerno ay makakalarga ito. Genesis, I'm sure you already know na si Cardinal Ambo David, siya ang advisor ng komisyon. Opo. At yung komisyon mismo, 5 kami doon. Ito ay pinangungunahan ng bilang chairman ni dating ICC Judge Raul Pangalangan, na yung kanyang karanasan bilang isang abogado at bilang isang international law expert. Andyan si Dr. Raquel Fortun, ang halos nag-iisang forensic pathologist, forensic expert sa bansa. Andyan si Dr. Al Fuertes, isang psychosocial trauma expert. Andyan din si Father Danny Pilario ng Adamson University at isang Vincentian priest. Siyempre, doon na rin ako papasok sa accountability and reform, research, investigation, bilang isang dating mamahayag at bilang isang dating na rin human rights researcher. Dito ako papasok bilang commissioner.
Mm, mm. Bale 10 taon na po ang, lumipas ano or halos 10 taon na po ang lumipas mula noong, nauupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas at nagsimula yung pong malawakang drug war. So, medyo mahaba-habang panahon po 'yan ano. Paano po at saan po magsisimula ang Truth Commission lalo dun sa tinatawag nating backtracking sa investigation, sir? Well, yeah, yun nga, next month, actually June 30 yung noon ng June 30 nagsimula yung rehimen niya, no? Pero even then, meron ng mga patayan. So, ang napakalaking endeavor ito, Genesis, napakalaking gawain ito, no? As you see. So, 10 years na yung sinabi mong 10 years, 10 years pa lang yun under the presidency of Duterte until now. Pero hindi pa kasama dyan yung mga ilang taon na, dekada na ng ibang rehimen at lalo na nung panahon ni Duterte sa Davao kung saan itong mga ganitong klaseng patayan ay inimbento. Nasaklaw din yan sa mandate ng komisyon. Saan magsisimula? I think ang pagsisimula ay nasa paglalahad at pakikinig doon sa biktima ng mga drug war. Now, hindi ko sinasabi ngayon lang ginagawa ito kasi may mga grupo na dati pa na ginagawa na ito. Kaya lang, konti lang yung naabot nila for various reasons, resources mainly. Keep in mind, Genesis, na yung 30,000 na biktima ng drug war, conservative pa yan. So napakarami pang hindi na Opo. naglalahad ng experience sila. Mm, mm. Yung 30,000 na nababanggit po ninyo, sir, ano, ang sabi ko kasi ng mga watchdog, aabot nga ng 30,000 or even higit pa ang, namatay. Pero ang sabi po ng United Nations hanggang 18,000 po yung, nasawi. Pero ang sabi rin po ng Philippine National Police hanggang mahigit 6,000 na tao lamang yung mga nasawi. So sa Truth Commission, ang challenge po would be paano po ire-reconcile yung mga figure na ito? Isa ito sa mga priority ng commission kung paano i-harmonize itong mga statistics na to. So, ang isa sa mga gagawin ng commission ay magbubuo ng team para tingnan lahat yung mga na-publish na or yung lumabas na ng mga database, ng mga archives, mga drug watch list na mga ganyan. At i-analyze ito at hanapan ng paraan kung paano maging mas unified yung statistics. So kasama na dyan yung binanggit mo, lalo na yung sa kapulisan, yung official figure kasi ng kapulisan ay 6,252 if I'm not mistaken. In fact, meron pang iba dyan na 7,000 galing din sa pulis. So marami talagang kailangang pag-aralan at tingnan kung paano ma-harmonize ito at maglabas ng mas definitibo na Mm, mm. Okay, Bumbujoy with your follow-up kay, Sir Kaloy. Hmm. Sir, ang sabi ni Philippine National Police Chief Nartates Jr., willing ang buong pambansang pulisya ng Pilipinas na makipag-cooperate sa inyo. So, saan papasok yung pulisya knowing na ang iimbestigahan ninyo ay mga patayan na allegedly nagawa under their operations? well, unang-una, nagpapasalamat kami kay Chief PNP Nartates na sinabi niya yun, na nag-commit siya na makipagtulungan sa commission. At isa itong napakahalaga na commitment. No? Kasi nga, ang tinitingnan natin dito ay although nakasentro ang komisyon doon sa karanasan ng mga biktima ng drug war, kasi sila ang biktima, at ang alam naman natin na karamihan doon sa mga ng biktima ay yung kapulisan. So, ang ano dito ay maghihikayat kami, wala kaming subpoena powers, pero kakausapin din naman namin ang PNP, ang mga law enforcers na makipagtulungan sa investigasyon ng komisyon. So doon kami papasok ngayon. Kung merong mga kapulisan, merong mga member ng law enforcement na willing magsalita, even hindi magpakilala off the record or hindi i-live stream, pero willing silang i-put on the record confidentially yung nalalaman nila, ay pakikinggan namin yun. But how will the commission protect their identity? Kasi marami sa mga junior police officers noon, sir, may mga or mga opisyal na ngayon tulad ng major, captain, even colonel at active pa rin na sila sa police service. Isa ito sa mga major undertaking na gagawin namin sa Commission Plus, yung seguridad at safety. Hindi lang nung mga biktima na magsasalita during the public hearings, but also itong mga law enforcers nga na gustong maglahad ng mga nangyari sa kanila. So hindi ko pa masasabi sa inyo yung mga detalye kung paano namin gagawin to, pero definitely meron kaming ginagawang paghahanda. Sa ngayon ba, may initial list na po ba kayo sa mga kakausapin ninyo, sir? From the police
Hindi ko pa masasabi yan, Chris, ano? Pero yung sa victims, definitely meron na. At dahil ito sa pagtulungan nga ng mga NGOs, sa mga human rights groups na matagal nang sumusubaybay dito or sumusuporta doon sa mga biktima ng drug war. So, meron na kaming mga nililistang mga pangalan, mga cases. Pero syempre, vet din namin yan in all aspects, legal, security, mga ganon. So, hindi ito tipong, okay, tawagin lang namin, interviewin, tapos na, hindi. Okay, thank you so much. Momo Jen? Okay. Thank you for joining us, Sir Carlo. One last question on my part. Para lang ma-establish natin yung independence or pagiging independent ng Truth Commission mula ho sa gobyerno or sa iba pang mga grupo. May wino kung saan po, kung pwede pong i-discuss sa public, kung saan po galing ang magiging funding ng naturang commission, lalo at ang target po ninyo medyo mahaba-habang mga pag-aaral or even investigation, Sir Caloy. Well, ang seed funding nito ay galing sa Catholic Church tsaka sa mga faith-based groups. So kaya andyan si Cardinal Ambo David kasi siya yung aming pinaka-chief tawag dito, fundraiser for lack of a better word. Kasi nga, yung kanyang credibility, yung kanyang leadership sa church ay mahalaga yon para makakuha pa kami ng suporta para mapagpatuloy itong ganitong trabaho. No? At syempre, in the coming weeks and months, we will make an effort to really solicit more funding and support from other NGOs here and abroad. International community, mga ganyan. But sa government, wala. Kasi we want to maintain that independence. Again, thank you for joining us, Sir Caloy. Hanggang sa mga susunod na kapoy aming makausap. Ingat po kayo, sir. Salamat, Genesis, at salamat sa Bombo Radio Philippines for this. This is an important work and we really appreciate yung ginagawa. Thank you. Thank you. Ang Executive Director mga kabombo ng kabubuo lamang, katatatag lamang po na Extrajudicial Killings or EJK Truth Commission. Siya rin po nagsisilbi bilang Commissioner for Public Documentation, Transparency and Democratic Accountability sa ilalim po ng bagong datag na Truth Commission, si Sir Caloy o Sir Carlos Conde. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.